So ano nga ba talaga ang main reason kung bakit hindi maubos-ubos ang scallops dito sa lugar namin? Isang magandang araw na naman po sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong paninisid na naman tayo sa ilalim ng dagat. At ngayong araw nga po ay sa ibang bahuran na naman kami makipagsapalaran sa pag-survey. Dahil doon sa pinagsisira namin ng ilang araw na magkasunod-sunod ay tinigilan na muna namin dahil sa lakas ng agos. Hoy, pinagtripan mo na naman si Mokong. At nga pala mga lodi, pagpasensyaan nyo na kung hindi ko nasabi doon sa video ko kung alin ba ang mas maganda, per banyera ba or per kilo. Nakalimutan ko kasi, tanga kagilang yung mag-voice over. So ang maganda po mga lodi ay per banyera kasi pinagbasihan namin sa aming kuha ay mas malaki yung kinita namin sa per banyera kaysa doon sa per kilo. Kaya kung mabilis lang sana yung bangka namin ay sa bangka na lang kami lagi magdeal ng aming kuha. Ano man yung kamera mo ay bakit sa mukha talaga ni Mokong nakatutok? Pero ang cute niya no. So at yun na nga, kung mabilis lang sana itong bangka namin ay doon na lang kami magdeal sa per banyera kaysa dito sa per kilo lang na wala talaga ang layo ng diferensya nila. Pero sige lang, soon bibili tayo ng pangmalakasang makina para doon na lang tayo lagi magdeal sa bangka. So mabalik na nga tayo sa video mga lodi. Ngayong araw nga po ay medyo may kalayuan na naman itong bahuran na pagsorbihan namin. Pero itong bahuran na ito ay pinagsisira na din namin minsan. At maganda nga lang yung panahon dahil medyo may kalayuan talaga ito. So mga lodi, tara kain tayo. At yung ulam namin ngayon ay pinaksiw na indong at muring o yung pinsan ng patingba. At pagdating sa pagkain ay syempre pinapangunahan talaga yan ang bida natin. Mokong paso. Waswasi sukad no. Tara na, kinamot na ninsa. At sa mga nagtatanong pala kung hindi daw ba nauubos ang scallops dito sa lugar namin, ang masasabi ko po dyan ay hindi dahil meron pa naman. Kupal. Hoy, biro lang. Pero sa totoo lang po, kung may kaubusan talaga ay sana noon pa. Kasi ang ganitong hanap buhay dito sa lugar namin ay since 90s pa. At isa pa, hindi naman kasi lahat ng mga tao dito sa isla ay ganito ang hanap buhay. Kasi yung iba din yung hanap buhay nila. Meron pamumusit at yung iba naman ay pangingisda. Nakadepende na lang sa bulan kung ano may panguha. Kagaya ngayon, yung ibang naninisi din dati ng scallops, ngayon ay kalambutan na naman yung pinagkukunan nila ng income. Kasi simula buwan ng August ay pakuha na po yan ng kalambutan or cuttlefish. Basta depende na lang sa kung anong hanap buhay yung trip nila. Basta kami ay ito na lang talaga yung scallops. Loyal kasi kami sa ganitong trabaho. Sana all loyal. Pero baka sa sunod ay may iba na naman kami ng hanap buhay. Yung pangmadalian talaga, ang hold up. Hoy, biro lang yan ha. Basta kasi kontento na kami sa ganitong hanap buhay. At ito na din yung nakasanayan namin. At isa pa, marami din kasi yung bahura dito sa lugar namin. At hindi lahat ng yan ay pinagsisiran sa araw-araw. Yung mga bangka kasi dito sa amin ay sunod bayad din. Kung sino yung marami ang kuha at kung saan bahura sila naninisid ay doon din susunod yung iba. Sa madaling sabi ay bantay buro. Pero hoy, biro lang, baka ibas tayo ng kapwa natin maninisid. Ang main reason po kung bakit hindi nauubos yung scallops dito sa lugar namin ay dahil meron kaming sanctuary na pinagbabawalan sisiran o yung mga bahura na malapit dito sa lugar namin ay pinagbabawalan ng aming barangay captain na pagsisiran. Binabantayan po yan ng bantay dagat namin hanggang sa dumami bago nila i-open o pasisiran sa lahat ng mga maninisid. O diba, ganyan kahusay ang kapitan namin dito. Pagbabawalan niya po yan ng ilang buwan at bago buksan. At balipit ang bahura po yan ang pinagbabawalan niya. At ang mga bahura na yan ay super active talaga magsimilya mga scallops. Ang bilis talaga dumami ng mga scallops sa bahura na yan. At sa ngayon nga po ay marami ng similya. Kaya panawagan ko po sa lahat ng kapwa ko divers dito sa lugar namin. Sana ay wag natin pakialaman ang mga bahura na yan. Dahil tayo din naman na makikinabang dyan at wala ng iba. Kaya dapat po ay wag natin pairalin ang katigasan ng ating ulo. Dahil ang purpose po ng kapitan natin kung bakit niya pinagbabawalan yan ay para na rin hindi maubos yung scallops dito sa lugar natin. Para man nga hindi kita magpinanglangyaw kung sa diin nga takot. Pero hoy, gusto ko lang pong i-remind sa lahat na malapit na po yung scallops festival dito sa lugar namin. Kaya sana sa araw na yan ay magkita-kita tayong lahat sa Jahon Tanayang. Upal. Kaya din yan siguro ang rason kung bakit pinagbawalan ng kapitan namin na pagsisira ng mga bahura na malapit dito sa lugar namin. Siguro para din maging masaya yung scallops festival namin dito. Hoy, napinsaran ko lang na ya ha. O sige, titigil ko naman muna saglit ang aking pagsasalita. Balang kong agasanting ng dulonggan yung sayaw-yaw ko. Kaya mga lodi, enjoy pa sa inyong panonood.
At dito nga mga Lodi ay nakadalawang paakyat lang ako kasi sa mga oras na ito ay bandang alas 2 na ng hapon. Natagalan din kasi kami kanina sa pag-survey at nakadalawang lipat din kami bago nakakita na napagpwestuhan ng mga scallop. Ang lalawa kasi ng mga takot or kabatuan sa bahurang ito. Kaya palagpas-lagpas din kami sa mga kabatuan na yun para makadampot na naman ulit ng mga scallop. So mga Lodi, after ng ilang oras sa ilalim ng dagat ay ganito kadami ang nakuha naming scallop. Salamat sa Diyos at pinalad kami sa pag-survey dito sa bahurang ito. Pero wag ka munang mag-skip Lodi kung gusto mong malaman kung magkano ang kikitain namin sa ganito kadaming scallop. Wow, one kick mama kinangakagang-kagang ba? So para hindi ka mainip Lodi ay fast forward na lang natin kasi malayo talaga sa lugar namin itong bahura na pinagsisira namin ngayon. Lapit 2 oras din kasi yung biyahiin namin pa uwi. Yawa naman tulugan yung kilala ko. O diba medyo madami din yung kuha namin. Pag masipag lang talaga kayo mag-survey ay makakatagpo talaga kayo na napagpwestuhan ng mga scallop. At kung malapit lang sana ang bangkal ay doon namin ito ibebenta. At sigurado sana na malaki-laki talaga ang kikitain namin dito. Pero sige lang, anong tanak ay malayo gidabi. At nga pala sa mga nagatanong kung ano ba yung patungan nila dito. So yung patong po nila dito mga Lodi ay isang patong 11 kilos. Pero ang lista niyan ay 10 kilos lang dahil yung isang kilo ay cutting po yun or yan yung ginansya nila. Oy baka pati yan inangitan nyo ha. Ganyan talaga pag buyer ka dapat meron ka din ginansya. Kung wala ba doon nagkuha ka lang sa bato kagipokpok sa ulo mo. At isa pa may binabayadan din kasi yan sila. Ibang mga taga-proseso kung paano maging meat or yung laman niya na at yung half shell at saka yung pugot. At ang tawag po sa ganyan mga taga-proseso ay manog tilang or manog tala. So shoutout po sa lahat na manog tilang. Balaan ko nga gabatsyag man kamo sa sakit sa inyo hawak kag likod. Pero sige lang laban pa rin kahit nakakapagod na. Same lang tayo.